Matapos ipag-utos ng Armed Forces of the Philippines na tanggalin lahat ang security personnel ni Vice President Sara Duterte, former and retired Army na si Kapitan Clemente Enrique, binalaan ang buong pamahalaan, maging ang General na si Browner, na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, mananagot sila sa buong bansa. Ito ang naging diretsang babala ni Kapitan Dado o mas kilala bilang retired Army Clemente Enrique nang lumabas at makumpirma na tinanggal na lahat ang mga security personnel ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng kanyang revelasyon na minsan ang pinagtaangkaan ang kanyang buhay. Ayon sa breaking news, tinanggal ang mga VP-SPG na naka-assign kay Vice President Sara Duterte at pinalitan nito ng 24 na bagong pulis na hindi raw kilala ng Vice Presidente na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanyang buhay. Lalo pang uminit ang usapan ng kumpirmahin ng isa pang army ang nasabing balita kung saan posibleng nga raw maging delikado ang buhay ni Vice President Sara Duterte sa ginawa na ito ng AFP. Ayon sa kanya naging pahayag, just in, all the personnel of Vice Presidential Security and Protection Group are being relieved and will be replaced by 24 PNP personnel. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Browner, has reneged on his duty to protect the second highest official of the country, a constitutionally elected official of the country. Only Marbil and Browner are talking to each other and without any written orders, but surely a verbal order coming from somebody higher than them to compromise the security of the second highest official of the land. This is what I can tell you, Browner and Marbil. Should anything happen to the Vice President, hide your asses. You are traitors. Unquote. Ayon sa naging expose ng militar na si Orlando De Leon, makokompormisong tunay ang buhay at security ni Vice President Sara Duterte dahil sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ng kanilang Chief of Staff na si General Browner, na tila sila lang ni Marbil ang nagkakaunawaan at hindi imposibleng galing raw ito sa utos ng isa sa pinakamataas na opisyales ng pamahalaan. Ayon mismo sa nasabing sundalo, kapag raw ginawa nila ang hindi kaaya-aya kay Vice President Sara Duterte, malilintikan raw sila sa taong bayan at tiyak magdadanak ng dugo at maghahalo na raw ang balat sa tinalupan. Narito at panoorin ang buong pahayag ng retired Army na si Kapitan Clemente Enrique o mas kilala bilang Kapitan Dado, matapos niyang pagmumurahin at bantaan ng ilang mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, magtago na raw silang lahat. Dahil tiyak na hindi raw nila kakayanin ang galit ng tao, lalo't nalalaman nila na nasa delikado ng posisyon ang buhay ng ikalawang Pangulo. Narito't panoorin ang full video. Ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo, no? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente, national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. Ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhulihin na si Inday. Hulihin siya. Isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo.
Kulong niyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putanginan nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Okay. Yung statement ni Inday, minura-mura ang presidente, minura-mura tapos gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago ka Gago ka talaga Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka Tarantado ka napakawalang yamo Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahagan ito yung bansa dahil sa iyo Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo, mahalaga yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry, mga kapitbahay ko, kainit ng ulo, kaya yung mag-vlog umiinit ang ulo ko Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako Putangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka. Gago. Tangina mo. Ipapakita mo pa presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Pasamahin kayo lahat sa akin ang na to, tanin niyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka galit na galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig din yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila Gigil na gigil ako Pero kinokontrol namin, ang galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Yung you do the right things, yung properly, hindi yung ganyan. Yan na. Putang inang yan. Magano na, magkalsada na tayo. Tangin ng gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo doon nyo dinidirect yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit Yun nga tanong ko bakit hindi sa Kongreso? Ba't hindi sa Kongreso?
Nandun yung ano eh. Tapos nun, veterans, punta kayo, support kay ano, kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Ang puta. O sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. O nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun eh, inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo. Eh, hindi nyo nga. Kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Dami ko na sinabi, nawala na ako. So, una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Hulihin siya, isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yung kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo, nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo.
yung mga politiko ninyo nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo, no? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente, national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa yan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No! Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday. Mga gago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tanginan nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo. Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil, last call na to, last call, no? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik the president is being desperate already. Parang kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga bakit hindi na makausap? It is an admittance na the president, the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan usapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate
you are tolerating, every day that you are tolerating this wrongdoing in government. You are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces, makinig kayo sa akin.